Bubuksan na ngayong linggo ang 10 ektaryang temporary depot na paglalagyan ng empty containers na tatanggalin mula sa Manila Port. Layo nitong mapaluwag ang pagsiskip ng mga containers sa pier na itinuturong dahilan ng problema sa distribusyon ng supply sa mga pamilihan. Bukod dito, pinag-aaralan din ng Philippine Port Authority na ilagay na sa depot sa Cavite, Laguna at Batangas ang iba pang bakanting container na nakatambak sa Manila Port. Bukod sa pagbubukas ng depot, palalawigin rin ng PPA ang trade routes sa Cainta, Marikina at Pasig bukod pa sa umiiral na ruta sa North at Cavite via Rojas Boulevard. Ang mga nabanggit na ruta ay maaaring daanan ng mga truck na magdadala ng mga supply sa iba't ibang pamilihan. Unang nagbabala ang mga negosyante ng paglala ng panang problema sa pagpasok ng holiday season dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga produkto mula sa ibang bansa. Oo, problema talaga yan, no? Ilang buwan na rin natin nakikita to na it has already been affecting yung prices ng commodities natin. Sabi sa akin ng mga clients ko na may port operations, yung mga customs broker, sabi nila, yung dati daw na 5,000 na truck na para magdala ng kargamento mula sa port to another port. No, dati parang 5,000 pesos. Ngayon daw umabot na ng 33,000 pesos isa. So parang wala na sila ngayon kikitain. So ngayon yung mga negosyante, syempre sila magbabayad doon. Kanino nila ipapasa yun? Ipapasa nila sa prices ng commodities. Yung mga supply daw ng mga ramen sa isang sikat na ramen store. Ganun din daw, problema na sila kasi backlog na sila. So ngayon daw, parang ang sinasuggest nila dun sa mga may restaurant daw na nag-aangkat ng mga ingredients nila, 1 month na advance ahead yung kailangan lang i-order. Kesa dati, mas maaga. Alam mo, Reg, yung about that, yung sinasabi mo, yung prices nga at lahat. I was talking to somebody sa grocery kahapon. And then there was a local brand na manok na nagtaas ng 15 pesos, no? Compared to 3 days prior to that, 15 pesos cheaper. Sinanong ko, ba't ganun? Eh, this is, di ba local naman to? Galing sa farm na to. Ang sabi niya kasi, ang style pala ng mga local companies is they buffer their stocks. Kunyari, 80% is imported. 80% is local kasi mahal ang local chicken. 20% is imported. Hinahalo nila sa batch para when you sell it, it offsets their cost. Oh, I see. Averaging. Yes, averaging. So sabi ko, ba't nagtaas lahat? Sabi ko, hindi natin alam kung local imported. Basta in general average of cost lang daw kinukuha nila. Since tumaas daw ng almost 60% ang price ng storage fee nila because sa kuryente nakasaksak yan. Totoo. They had to raise it by at least 20 pesos per kilo of the chicken for that day. Ako lang yung kasi 'di ba sinasabi nila yung ginawa ni ngayon Manila Mayor Joseph Ejercito Estrada dun sa truck ban is it's just a band-aid solution. Well, in fact, that's true. Pero ako, pabor ako dun kasi at least ngayon na pag-uusapan. Yung talagang noon pang problema sa port congestion. Diba? Kung hindi niya ginawa yan, hindi magbubulabuglat na It was made mapag-usapan. clear naman na hindi naman kasalanan ng Manila daw to eh. Hindi. Well, ang sinasabi talaga, dati pa talaga may problema. Parang parang lumala lang because of the traffic dahil tumatagal na ngayon yung pag-alis nung mga kargamento doon sa port. So natatagalan yung mga kargamento na magstay doon sa port. So kaya talagang it's a cycle yung problem. Lahat Diba? Kaya kung di ginawa yun ni may it be just a band-aid solution, okay pa rin dahil nabuksan Pero ng alam problema. ko, they're utilizing Subic ports right now, di ba? Dapat. Starting na daw. I heard that they're starting. And they're, open na ang mga ports ng Saturday and Sunday. Dapat. Jer, may sasabihin ka kanina. I was just saying, mahirap talaga pag prices na ang pinag-uusapan. Kasi pag negosyo, front and back end yan So from the supply to relaying passing it on to the consumers, apektado nitong mga pagtaas ng mga presyong ito. Bukod pa dito, syempre, hindi naman lahat ng mga restaurant direct from the source, di ba? So, meron ka pang distributor. So, you can imagine how much the increase in price would be kung ganitong mga proseso ang nakaka-apekto sa mga presyo ng mga bilihin natin. And then, based on that, na every month, chicken, kunyari, yung average chicken chain restaurant will increase prices of their dishes by 3 pesos kung hindi ma-decongest ang current stock ng manok ngayon. Because all of them are plugged into what they call yung blast freezer. And the blast freezer is pa high voltage So it has to maintain that temperature. So, a certain temperature para hindi masira. So all of these chicken, kasi more than 17 metric tons a month ang storage ng isang container So mag-i-increase na ng 3 pesos per piece or of a dish.
starting now, if these supplies don't go out to the restaurants now. Okay, so In yung mga time. food chain. Pero hindi, prior dito sa problema na to, I noticed na nga, hindi nagtaas ng yung mga charges ng mga food chains dun sa mga chicken menu nila. Pero I noticed lumiit yung mga sizes ng chicken. Ano na kaya mangyayari ngayon? Ano? Siguro sobrang liit na tapos tumaas pa yung Oo. presyo. Yeah.